So guys, patulog na sana ako kaso bigla akong naalala yung conversation namin ng mga anak ko sa GC namin. So kung isa ka sa Gen Z o kabataan ngayon na nakakaranas ng hirap sa buhay, yung tipong sapat lang ang kinikita ng magulang mo sa araw-araw na gastusin, yung hindi mo mabili ang gusto mo dahil inuunang kailangan, at isang source of income lang ang sumasalo sa lahat ng gastusin ng pamilya. Kung relate ka dito, pakinggan mo ito. Ang nakagisnan kasi ng mga magulang natin noon ay simple lang. Mag-aral ng mabuti para makahanap ng magandang trabaho at magkaroon ng maayos na kita. Tuldok. At walang problema doon. Tama yun. Pero tandaan mo, hindi doon nagtatapos ang buhay mo. Ang trabaho ay magandang simula pero hindi ito dapat ang limitasyon mo. Kaya habang nag-aaral ka at habang pinaghahandaan mo ang future mo, gamitin mo ang kaalaman mo para makahanap ng opportunity. Opportunity para makaipon ka, magkaroon ka ng extra income, at makapagsimula ng negosyo. Kasi tandaan mo ito, let your income be your source to build a business. And business will give you freedom. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Ano ba ang gusto mong ipamana sa mga anak mo balang araw? Kahirapan o kayamanan? Hindi kita pinapressure kasi ngayon nag-aaral ka pa. Hindi para iwan mo ang pag-aaral mo, ang ibig kong sabihin, dapat itatak mo sa mindset mo na kailangan mong makaipon ng pangnegosyo mo balang araw. Sipagan mo mag-aral, sipagan mo mag-ipon. Dahil ang desisyon mo sa kabataan mo na magsimula, mag-ipon at magtayo ng negosyo, yan ang aanihin mo ng sobra-sobra sa future. Laging tandaan, ang desisyon mo ngayon bilang kabataan, yan ang magiging future mo. Kung desisyon mo ngayon ay mag-aral lang, magtrabaho at umasa sa sahod, posible na maranasan din ng susunod mong generation ang parehong cycle. Pero kung desisyon mo ngayon ay mag-ipon, maganap ng opportunity at magtayo ng sariling negosyo, ikaw ang magbabago ng kwento. At gusto ko lang ibahagi sa iyo na sinabi ko na rin ito sa mga anak ko. Hindi ko gusto na balang araw ang sahod nila ay iikot lang sa pagbabayad ng utang. Dahil naranasan ko na yun. Sa isang source lang galing ang lahat ng gastusin ko, ang sahod ko. At alam mo ang totoo, pinagsisisihan ko na hindi ako agad nagsimula nung kabataan ko. Kasi kung mas maaga akong nagdesisyon, sana may negosyo na akong sumasalo sa bayarin ko. Sana hindi ko na nararanasan ang hirap ngayon. Sana hindi ako napilitan na magtrabaho na matagal para lang sa pangarap ng iba. 15 years kong naranasan ang magpaalipin sa pangarap ng iba. Kaya ngayon sinasabi ko ito sa iyo. Kung hindi sinabi ng magulang mo ang ganitong klaseng advice, ikaw na mismo ang umaksyon para sa future mo. Dahil hindi sapat na umasa ka lang sa trabaho, hindi sapat na umasa ka lang sa sahod. Kailangan mong gumawa ng hakbang para sa sarili mong kinabukasan. Kaya ngayon pa lang mag-aral ka, mag-ipon ka, magdesisyon ka, at simulan mo na ang pagbabago. Dahil balang araw, ikaw ang magiging dahilan kung bakit matitigil na ang kahirapan sa pamilya mo.